Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang kwentong tampok natin para sa araw na ito. Halina at atin pong pakinggan. Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng inyong mga masugid na tagapakinig, nais ko lang po ibahagi ang aking karanasan. Ako ay kasalukuyan ngayon nagtatrabaho dito sa ibang bansa. At may sarili na rin po akong pamilya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jane. Nangyari po ito nung ako ay 11 taong gulang. At kasalukuyan noong ipinagbubuntis ang nanay ko ang pang-apat naming kapatid. Bali pangalawa po ako sa amin. Kalilipat pa lang namin noon, mga mag-iisang buwan pa lamang. Dating bahay iyon ng tiyahin ni nanay. At dahil sa umuupa kami noon sa dati naming tinitirahan, kung kaya pumayag na ang aming mga magulang na doon tumira para makamenos na rin kami sa upa. Dahil sa libre lang kaming pinatitira doon upang may magbantay sa kanilang lupa. Isang gabi po ay hindi makatulog ang nanay ko dahil sa sobra daw init. Wala po noon si tatay. Kasalukuyan siyang nasa Maynila at nagtatrabaho bilang isang karpintero. At halos mahigit isang buwan kung siya ay umuwi. At dahil nga sa sobrang maalinsangan na kanyang nararamdaman, kung kaya naisipan ni nanay na utusan ako para buksan ang bintana. Pagtulak ko sa bintana ay biglang may nakita ako na parang anino na mabilis kumilos doon sa may puno at parang umiwas na matamaan ng liwanag na nagmumula sa loob ng aming bahay. Pero binaliwala ko po iyon dahil sa naisip kong baka isa lang iyon sa mga alaga naming hayop. Pagkatapos ko na mabuksan ang bintana ay nahiga na rin ako sa tabi ni nanay. Habang ang panganay naming kapatid at sumunod sa akin ay nasa kabilang kwarto naman. Di ko na namalayan na nakatulog na pala ako at bigla na lamang nagising dahil sa malakas na pagsigaw ng nanay ko. Nakakita daw siya ng malaking itim na pusa doon sa may puno. Nung una ay nakatitig lang daw ito sa kanya. Binugaw niya iyon at nakita niyang tumalon ito mula sa puno. Pero laking gulat niya nang kanyang makita ang mabalahibong kamay na may mahabang kuko na nakahawak sa pasamano ng bintana. At dahan-dahang lumitaw ang nagtatayo ang buhok nito. Nasabi pa ng nanay ko ay parang alambre sa tigas. Kung kaya napasigaw na siya sa sobrang takot. Nang sumunod na araw ay napadaan ang tiyahin ni nanay at kasama nito ang kanyang kumare. Naabutan nila kami noon na tinutulungan ko si nanay na inaayos at inihahanda ang mga gamit na pangsanggol. Napansin ko kaagad ang kuntil sa tenga ng kumare ni Lola dahil bihira akong makakita ng ganoon. Habang nasa sala ay naikwento ni nanay ang kanyang naranasan noong nagdaang gabi. Kaya nasabi pa ng nanay ko sa kanyang tiyahin na nakakatakot pala sa kanilang lugar dahil sa mayroong aswang. Sagot naman ng tiyahin niya, ang kanyang pagkakaalam
ay namayapa na ang kilalang aswang sa kanila. Kung kaya matagal-tagal na ring hindi napapabalita ang aswang sa kanilang lugar. Pero pinagdiinan ng nanay ko na alam niya kung ano ang kanyang nakita at hindi daw siya maaaring magkamali. Pinayuhan siya ng kanyang tiyahin na ugaliin na lang na magsuot ng itim na damit. At kung magagawa daw namin ay magsunog kami ng goma tuwing hapon kapag magtatakip silim na. Natawa naman ang kumari niya sa kanya at sinabihan siya nito na hindi daw totoo ang tungkol sa mga bagay na ganyan. Sinabihan pa siya nito na ang tanda-tanda na raw niya ay nagpapaniwala pa umano sa mga ganoong bagay. Dagdag pa nito, tumanda na lang daw siya ay hindi pa ito nakakakita ng aswang na kahit minsan sa buong buhay niya. Sumagot naman ang tiyahin ni nanay at sinabing sa Maynila naman daw kasi ito naglagi. Halos doon na ginugol ang maraming panahon ng kanyang buhay. At iilang taon pa lamang naman daw ito naninirahan sa probinsya. Noong huli, sinabi ng tiyahin ni nanay na wala namang masama kung kanyang susubukan ang lahat ng kanyang mga ipinayo dito. Kinahapunan din ng araw na iyon ay nakita kong nagsuot si nanay ng itim na damit at kasabay ng mga tuyong dahon na inipon namin ay nagsunog kami ng sirang tsinelas ng kapatid ko. At napansin kong maayos na nakatulog si nanay nung gabing iyon. Kaya, nung mga sumunod pang araw ay lagi na naming iyong ginagawa. Makalipas lang ang mahigit 1 linggo ay dumating na ang tatay namin. Masayang masaya kami dahil sa matagal din namin siyang hindi nakita at nakasama. At tulad ng nakasanayan nito ay may dala-dala itong 2 lata ng biskwit at mga balot-balot na candy. Para kasing tradisyon na iyon sa amin. Noong hapon ay nakisuyo siya sa amin na kung maaari ba daw namin siyang ibili ng tuba dahil sa namiss daw niyang uminom nito. Niyaya ko ang nakababata kong kapatid na ako ay kanyang samahan. Nang pabalik na kami sa amin ay may nakasalubong kaming matanda. Binati namin ito at nagmagandang hapon. Tumango naman ito sa amin. Nang nakalampas na kami sa kanya ay narinig namin ito na nagsabi na dumating na raw pala ang tatay namin. Sumagot naman ako at sinabi kong opo. Muli itong nagsalita habang patuloy na naglalakad at sinabing, di marami pala kayong tinapay. At narinig ko pang nangiti ito. Dahil sa nakita naming patuloy naman ito sa kanyang paglakad, kung kaya binawi ko na rin ang pagkakatitig ko sa matanda at nagpatuloy na rin kami ng kapatid ko. Nagmadali kami ng aking kapatid dahil sa papadilim na at ayaw naming abutan ng dilim sa daan. Lalo pa nga at nalalaman na naming mayroon palang aswang na gumagala sa lugar. Nang dumating kami sa bahay ay madilim-dilim na. Tumulong ako kay nanay sa pag-aasikaso sa kusina. Napansin kong hindi siya nakasuot ng itim nung oras na iyon. Sinabi niyang wala na siyang damit na kulay itim. Nang magpapahinga na kami, ay doon na ako natulog sa kwarto naming magkakapatid. Maaga naman nakatulog si tatay dahil siguro sa pagod at sa kanyang nainom. Nagbabasa ako noon ng pocketbook na pasalubong sa amin ni tatay. Di ko natanda ang eksaktong oras noon pero malalim na ang gabi. Naririnig ko noon sa kabilang kwarto na tila hindi na naman makatulog ng maayos si nanay.
Tiningnan ko ang kuya ko. Bala ko sanang yayain ito para silipin si nanay pero tulog na siya. Ibinaba ko na ang binabasa ko at nakiramdam pang sandali. Nang marinig ko uli si nanay ay nagpasya na akong lumabas ng silid namin. Maliit lang po ang bahay namin. Bali ang kalahati ay yung 2 kwarto na magkatabi. Pagkatapos yung kalahati naman ay yung pinakasala, kainan at kusina. Ang kwarto po namin ang tapat noon ay sala. Habang ang kwarto naman nila nanay, ang katapat naman noon ay yung kainan. Paglabas ko ng kwarto namin ay nagulat ako nang makita ko ang isang malaking itim na pusa na tila nakasilip ito sa kwarto nila nanay. Agad ko iyong binugaw. Kahit pa nga natatakot ako dahil sa ikinuwento ni nanay na nakakita muna siya ng pusa bago yung nakita niya sa may bintana. Parang nagulat naman yung pusa at agad na nagtatakbo. Lumika pa nga ito ng ingay ng malakas na bumangga sa mga lata ng tinapay. Dumampot pa ako ng tsinelas at sinubukang batuhin iyon. Narinig ko ang boses ni nanay na nagtanong kung ano raw iyon. Sinabi ko na mayroong pusa. Nang masiguro kong wala na ang pusa, ay bumalik na ako sa aming kwarto. At di ko na narinig pa si nanay na nagrereklamo dahil sa sobrang init. Kinaumagahan, tinanong ko ang aking kuya kung nagawa ba nilang makapagpausok kahapon. Sinabi nitong hindi dahil sa nangahoy daw siya at nag-igib pa ng tubig pagdating. Nagtanong ito sa akin kung bakit. Umiling lang ako at sinabing wala. Nang mga bandang 9:00 ng umaga ay dumating ang tiyahe ni nanay at kasama nito muli ang kanyang kumare. Nabalitaan daw niya na dumating si tatay, kung kaya ipapagawa daw sana nito yung cabinet nila sa bahay. Pumayag naman si tatay at sinabing susunod na lamang siya sa kanilang bahay. Pinagmeryenda namin sila ng tinapay at kape. Napansin kong hindi dumadampot at parang naiirita ang kumare ng tiyahe ni nanay. Nang sabihan ito ni nanay ng tinapay ay tumanggi ito at hindi daw siya mahilig sa tinapay. Nang maubos na nila ang kanilang kape, ay umalis na rin sila. Mga 1 oras lang makalipas noon, ay umalis na rin si tatay para pumunta sa bahay ng tiyahe ni nanay. Hapon na ay wala pa rin si tatay, kaya pinasundan ni nanay kay kuya si tatay kanila lola. Ako naman ay nag-igib at nagpakain ng manok. Nang biglang nakaramdam ng hapo si nanay, kung kaya ako na rin ang nagsaing at nagluto ng ulam. Pinagpahinga ko na lamang siya sa kwarto. Gabi na nang maalala ko na hindi pala ako nakapagsiga ng mga tuyong dahon at goma, kaya kinabahan ako dahil nasisiguro kong magpaparamdam na naman ang aswang. Nang makaramdam ng gutom ang nakababata kong kapatid, ay niyaya ko na rin si nanay at kumain na kami kahit wala pa sila tatay at kuya. Nang kumakain na kami ay dumaing ang nanay ko na sumasakit ang kanyang tiyan. Tinanong ko siya kung mainit na naman ba ang kanyang pakiramdam. Sumagot siya at sinabing oo. Kinakabahan daw siya dahil baka nariyan na naman ang aswang, kung kaya ganoon ang kanyang nararamdaman. Inalalayan ko si nanay papunta sa kanilang silid.
At dinala ko na rin ang pagkain ng kapatid ko doon para may makasama si nanay. Habang ako naman ay nawalan na ng gana dahil sa pag-aalala. Kung kaya, bumalik na ako sa kusina para magligpit. Nang biglang nakarinig ako ng tila may humihingal sa likod ng pintuan ng kusina. Dahan-dahan pa akong lumapit at nakita ko ang isang tao na nagpipilit makasilip sa kwarto nila nanay. Sumisingot-singot pa ito at tirik pa ang buhok. Kung kaya agad kong naisip yung ikinuwento ni nanay na kanyang nakita. At nagimbal ako sa aking napansin. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay ang kumare ng tiyahin ni nanay. Dahil sa nakita ko ang kuntil nito sa tenga. Napasigaw ako at sinabi ko kay nanay na mayroong aswang. Napatingin naman sa akin ang aswang kung kaya nakita ko ang nakakatakot na itsura nito. At bigla itong nagtatakbo na sumisigaw. Nakita ko ang matandang nakasalubong namin nung bumili kami ng tuba at hinahampas niya ito ng walis tingting. Makaraan ang ilang sandali ay narinig kong bumalik ang matanda. Narinig pala nito ang pagsigaw ko. Nang tamang-tama naman napadaan siya. Pinapasok ko ang matanda at pinagkape. Lumabas si nanay sa kanyang silid at nawala na ang hapo at pananakit ng kanyang tiyan. Sinabi ng matanda na hindi na raw niya naabutan pa ang aswang. Mabilis daw ito. Na ang nakita na lang niya ay isang malaking pusang itim bago tuluyang nawala sa dilim. Maya-maya ay dumating na rin sila tatay at kuya. Nalaman namin na nagpagawa din pala ang kumare ng tiyahin ni nanay dito. Kaya pinapunta siya sa bahay nito. Ngunit pagdating niya doon ay wala pa naman palang materyales na nabibili pa ito. At niyaya na lang daw siya ng asawa nito na uminom ng tuba. Agad naming ikinuwento kay tatay ang nangyari. Nagalit ito at gustong-gusto nang sugurin ang kumare ni Lola. Pero sinabihan ito ni nanay na ipagpabukas na, lalo na at nakainom ito. Kinaumagahan, pumunta muna kami sa bahay nila Lola at ipinagbigay alam ang tungkol sa nangyari. Halos hindi ito makapaniwala. Magkakasama silang pumunta sa bahay nito, ngunit wala na ang mag-asawa. Nalaman din namin noong huli na yung kumare pala ni Lola ay yung ibinabalita noon na anak sa labas nung bantog na aswang sa katabing baryo na namayapa na. Dito po nagtatapos ang kwento ko, Sir PB. Sana po ay inyong magustuhan at maibahagi sa inyo pong mga tagapakinig. Ikatutuwa ko pong talaga kapag ito ay isa sa mga mapipili nyo. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Bago po tayo tuloy magwakas ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Lorica at Larry Motilla, Jan Reniel Sacate, Celso Gascon, Colonna Carding, Arts Diaz, Granny Goose, Ritzel Mo, Bonsai Chua, Dexter De Luna, Mabel Pelayo, Jasper Raid Stories, Nolan Shapno,
Rage Hunter, Justin Rubio, Presbyteros Rose, Shine Badilla, Burns A, Glenda Dangilan, Bashmea Wolfgen, Marjun L. Catamora, Girly Dialagdon, Luna Ray Perez, Maria Fe de Vierte, Tina C, Carl Jeswell Bulahaw, Don Diaz, Mary Jane Gonzaga, Christy Rabino, Janelle Correa, Judith Nonan, Dino Castor, Jasmine Santos, Eduardo Asentado Jr., Victor Salmorin. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.